Tiklo sa magkakaiwalay na operasyon ng tatlong suspect umano sa illegal na bentahan ng verified e-wallet at bank accounts. Dahil ginagamit umano ang mga yan sa panluloko, may apela ang NBI, nakatutok si John Consulta. Sunod-sunod na pabagsak sa kamay ng NBI Cybercrime Division ang ilang suspect na nagbebenta ng verified accounts ng e-wallets at online bank account sa magkakahiwalay na operasyon sa Bacoor, Cavite, Las Piñas at QC. Ang suspect na si John Arcel Torres nagbenta raw ng 400 verified e-wallet accounts na ginagamit umano sa online casino at pang-i-scam. Yung mga owners ng mga accounts po, pinapalitan lang po namin siya ng number. O kaya po kapag may email bind po siya, nilalagyan po siya ng personal email po namin. Verified accounts naman umano ng digital wallet ng isang online shopping platform ang ibinebenta ng suspect na si Lyra Espiritu. OTP lang, wala na pong maraming face verification para masend ang pera. May nahuli naman sa Quezon City na nagbebenta ng registered SIM cards na konektado na rin sa verified accounts ng isang bangko. Binibili ko po siya mga 400 to 500 pesos. Tapos pasa? Papasa ko po siya ng 800 to 1,000 pesos. Ayon sa NBI, may butas silang nakikita sa ugnayan ng e-wallets, online selling platforms at mga bangko. Pag hawak ko yung isang e-wallet account, since may user authentication yan, hindi ko siya magagamit unless I am the real owner. But then pag nilink ko siya sa another platform, hindi na ngayon ako i-require ng user authentication. Wala nang biometrics, wala nang OTP, wala nang password. So pwede ko na i-transfer yung fund from one application to another platform. Ayon sa NBI, bigo raw hanggang ngayon ang ilang online platform na tugunan ang ugat ng vulnerability na ginagamit ng scammers. Kaya kahit araw-araw daw silang manghuli, di raw hihinto ang paglala ng problema. I would like to somehow appeal doon sa yung owner ng ating mga online platform na sana ayusin nila yung kanilang security policy, i-adapt nila yung solid na threat model, meaning from the hacker's perspective, yun ang dapat nilang titingnan. At the same time, yung mechanism nila na i-apply should be in accordance with the security policy. Part ng ano yan business responsibility nila. Kinasuhan ng paglabag sa SIM Registration Act at trafficking of e-wallet accounts ang tatlong suspect at nakakulong sa NBI jail sa Maynila. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Hindi natutulog ang mga balita. Kaya para sa pinakasariwang balita, mag-subscribe kayo sa aming YouTube channel. Para sa mga kapuso abroad, pwede nyo rin kaming makasama sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.